Matinding pinsala ang dinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong June 8. Kaya ang dapat sanang unang araw ng pasukan ay naantala dahil sa pagyanig. Umpisa natin ang balitang yan sa report nito. Takot ang bumungad sa pagbubukas ng unang klase sa mga taga Mindanao nitong June 8. Niyanig kasi ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi ng Mindanao. Ang mga estudyante niyugyog hindi lamang ng lindol kundi ng pangambang dulot ng sakuna. Sa mga kuwang ito ng netizens, kitang-kita ang pinsalang dulot ng lindol. Rinig na rinig ang mga sigaw ng mga residenteng nakasaksi at nakaranas ng pagyanig. Oh my God! Oh my God, Lord! Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, gumalaw ang bahagi ng Cotabato Trench, 32 kilometers west sa karagatang malapit sa baybayin ng Maasim, Sarangani, bandang 7:37 ng umaga. Subduction ang nangyari o ang paggalaw dahil sa posibleng banggaan ng dalawang tectonic plates, dahilan upang pumailalim ang isang bahagi ng kalupaan na naging mitsa ng lindol, gaya na nangyari sa Mindanao. Intensity 7 ang itinaas sa General Santos City dahil sa epekto ng lindol. As of 11 a.m., 138 aftershocks na umaabot sa magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.7 na kaagad ang naitala ng ahensya sa kaparehas na araw. Nakitaan naman ng posibilidad ng tsunami ang mga alon sa mga baybayin sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya ang PHIVOLCS nagpalabas ng tsunami warning sa mga lugar sa Kiamba, Sarangani, Calamansig, Sultan Kudarat, Maasim, Sarangani, Zamboanga City, Mati, Davao Oriental at Tandag, Surigao del Sur na posibleng umabot sa mahigit 1 metrong taas sa normal na alon bandang 7:37 hanggang 9:37 ng umaga. Pero sa 2 oras na obserbasyon ng ahensya ay maliit ang tsansang magdulot ito ng pinsala. 3:19 ng hapon nang kinansela nila ang tsunami warning. Sa ulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of 8 a.m. ng June 20, sa 4 na rehiyon, 14 na probinsya, 68 syudad at munisipalidad at 575 barangay, 359,050 na ang pamilyang apektado ng lindol. 1,509,072 naman dito ang mga individual, 74,790 ang mga napinsalang kabahayan, 61,116 dito ang nakitaan ng pinsala, at 13,674 naman dito ang tuluyang nasira. Tumutuloy ang 86,006 na displaced persons sa kanila sa 48 evacuation centers. Lumobo naman sa 77 ang namatay dahil sa lindol, 1,339 ang injured at 32 naman ang nawawala. Pumapalo naman sa 1,356,034,440 pesos and 41 centavos ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. Mapapansin na ang mga paaralan ang nangunguna sa higit na napinsala. Pumapangalawa rito ang mga pasilidad ng gobyerno. Umabot naman sa 29,840,000 pesos ang pinsala sa agrikultura. Sa 130 na lansangan at 47 na tulay, 58% dito ang madadaanan na, samantalang 18% ang hindi pa. Sa isang airport, 100% na operational at sa 6 naman ng mga pantalan, 4 dito ang naisaayos na at 67% ang balik operasyon na. Sa supply ng kuryente,
47 syudad at munisipalidad pa rin ang apektado. 13 rito ang naibalik na. Sa supply naman ng tubig, 16 pa rin ang apektado. 1 lugar dito ang naibalik na. Samantalang sa linya naman ng komunikasyon, 20 pa rin ang apektado. 19 dito ang naibalik na. Suspendido pa rin ang mga klase sa 210 na mga paaralan at 113 na mga trabaho sa Mindanao. Nakataas pa rin ang state of calamity sa 16 na mga munisipalidad na itatayang nasa 289,127,408 pesos and 58 centavos na ang halagang naitulong sa mga apektadong pamilya at 8,368,720 pesos and 66 centavos naman ang naibigay sa mga local government units o LGUs at mga ahensya sa mga rehiyon ng Mindanao. Brian Carolino, BCRC 3.